Squirrel, oh. Ayun, oh. Ayun yung squirrel, oh. Ang cute. Ayan siya, ayan siya. Na, go ahead. Yun, umakyat na siya sa taas. Ayun, ayun, may isa pa doon, oh. There's another one over there. Dalawang squirrel. Ayun, ayun. Ang cute. Ayun. Hindi pa siya malaglag. Ang cute. Hey, love for you. Oh, look at those dogs. Hey. Ang daming dogs, oh. Ang cute. Nandito ako sa may Buena Vista Park, San Francisco. Napakataas ng nilakad ko mula sa pinaka-front sa kung saan ako bumaba ng bus. Pero napakagandang park, napakalawak, napakalaki at napakapuno ng trees and flowers. Napakasariwa ng hangin at amoy na amoy mo yung green damo na mga ganyang grass. Gorgeous place. Amoy na amoy ko rin yung mga woods. Oh my goodness, beautiful. I just love going, to like this, trekking sa mga mountains, sa mga park. Look at that gorgeous flowers. Spring has sprung, indeed. Look at that, iba-ibang, ay may ibon dun, no? Ayun, no? Pero turo, tabi-tabi po, bari-bari apo. Parang ang taas ng akyatin niya. Ayun yung ibon. Ang ganda ng, ayun, ayun. Ay, ang ganda ng kulay ng ibon. Ayun, ayun, ayun. Ayun siya, oh. Gorgeous. Sama. Ayan, oh. Ganda ng ibon. Madami squirrel dito, eh. Nasaan na yung bird? Ay, there it is. I wonder what kind of bird is that. Anyways. Ay, ayun. Dumapo siya sa kabilang side. O, diba, ang dami rin taong ganda eh. So, ayun, ayun. There are two birds in there. Ayun, 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 ayun. Oh, partners sila. Ang ganda. Nasaan na sila yun? Gorgeous. I don't know what kind of birds that is, but when they fly, you could see indigo or blue, very blue hues on their wings, the feathers. Gorgeous. Ang taas niya, no? Kita mo yan from that step all the way up there. Oh, there's the buildings, and in the front, on my way up here, that's the tennis court right there. What a court, right? In the middle of the forest. It's a huge court too. There's two guys playing in there when I passed by. But the Victorian houses along the street, like massive Victorian houses or Edwardian houses, very intricate details, very vivid colors, so beautiful. And look at that view. Very bright sky, clear sky, and I love the formation of the clouds. And the pyramid building is somewhere in there. I saw it a while. Oh, there it is. The pyramid building, the Transamerica in Financial District.
But anyway, I'm glad that they preserve this part of the city. This is a very vast uh, forest, a lot of huge trees as well. I wanna climb up there, but it looks my knees, my left knee is uh, kind of giving up on me lately. It hurts all the time, and then whenever I go up, climb up the hill, it hurts. I can feel it's like the popping sound. I already had an X-ray on that, and then also on my feet because I have a tendinitis. Anyways, that's beside the point. But it's just that this place is so relaxing and magical. Ooh, may masasalubong akong lalaking nakahubo. I don't like that kind of surprises. There's a guy like shirtless down the hill. I don't like that, and he's like kind of smiling weirdly. Okay, I need to reroute. I don't like that kind of surprises. I have that kind of luck, if you can call it luck. That's not a kind of luck I'm looking for. It's everyday like that, that kind of surprises. Ayan, inakyat ko na itong hagdanan pataas. Dahil medyo creepy yung lalaki doon sa baba. Parang inaabangan niya yung pagbaba ko. Nung nakita niya ako, lumabas siya sa woods. Malaking lalaki, as in parang 6-footer. Malaki yung build, tapos nakapantalon lang, walang shirt. Just yung ngiti niya. And then nung nakita niya, nagre-route ako, bigla sabi niya, hey, oh, meaning inaabangan niya ako. Hell no. Whew. Ay, nagpa-palpitation ako, sobrang taas. Tataas ng mga puno. Look at that, kung gaano kalawak tong lugar na to. Look at that view. May bench doon, oh. Oh, may tumutubong flowers, plants sa may puno. Wow. Tsaka yung sound ng mga ibon. Napaka serene, tranquil. Napakaganda ng view. Kitang-kita mo pati yung dagat doon, yung mga streets, yung mga houses. But anyway, dito sa park na to, dito maraming nagpupugad na mga green parakeets na may mga red tail or may red feather, halo ng green and red. Napakadami nila dito. I-google nyo. Dito ang tambayan ng mga yan. Sandamakmak yan. Nung una akong pumunta rito, natsyempuhan ko sila. Akala ko, yung puno, maraming bunga. Dahil malabo yung mata ko. Sabi ko, yung dami bunga. Mga pula-pula. Nung lumapit ako, biglang nagpagaspasan yung mga pakpak at nagliparan. Napakadami. Mga loro. Palipat-lipat sila rito sa buong San Francisco, pero mostly dito ang tambayan nila sa park na to. So, swerte pag natsyempuhan ng mukha pag pumunta ka rito or kung matsyempuhan ko. Anyway, may lalaki doon. Yan pa, oh. Kita nyo yan? Uy, may lumilipad. Butterfly, ang ganda ng butterfly. Ayun yung butterfly. Nasaan na? Somewhere there. Ayun, lumipad. Ayun, lumipad. Butterfly. I hardly see butterfly nowadays. I'm glad I saw that one. There's a butterfly sanctuarium sa San Francisco Zoo that we went before. Look at that. Ang ganda.
Ito ay yung maliit na butterfly. There it is. Perfect. Ayun siya. Ah, dalawa. Let's go. Come on. May dalawang butterfly. Ayun na sa puno. Oh. Go. Para siyang olive tree, but it's not olive tree. I know how the olive tree really looks like. Meron yan marami sa taas ng botanical garden ng Salesforce Tower Park. Up the roof deck. Ang ganda. My goodness. I'm glad I found out about this park. It took me 30 years, believe it or not. Ganon katagal bago ko na-discover. Nadadaan-daanan ko siya tuwing nagmo-motorcycle kami ng ex ko up and down the hills going here Haight Street at kung saan-saan pa. Pero hindi niya sinasabi sa akin na park pala ito na malaki. I don't know why. Why ay tinatago or yung gini-gatekeep niya to sa akin. Which is ngayon nainis ako dahil na-find out ko it took me this long. Kung kailan mahina na yung isang tuhod ko para akyat-akyatin to. Noong 20s kami, nung magkasama kami nung 20s ako, kahit sabihin mo pang siguro Mount Ararat ba yan or Mount Hibok-Hibok pa yan, kaya kong akyatin nang hindi ako hinihingal. Oo, papawisan ako pero hindi ako hihingalin katulad ngayon, pati yung tuhod ko ang kirot. Alam mo, nakakainis yung mga taong ang hilig mag-gatekeeping na parang kanila yung mundo, na mayroon silang alam na magandang lugar, hindi nila i-share para ma-enjoy lahat ng tao. Yung sila lang ang gusto nilang makaalam na akala mo, ginawa lang yung mundo para sa kanila, mga certain individuals, mga feeling entitled. Hindi ako ganung tao eh. Kaya nga hindi ako mayaman dahil lahat ng kinita ko, shinare ko sa pamilya, sa kaibigang nangangailangan, even strangers. Believe it or not, hindi ko inaangat ang sarili ko. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo at alam ng Panginoon yan. Hindi ako nag-sugarcoat. Kaya nga hindi ako mayaman kahit 31 years na ako sa Amerika na nagtrabaho ako ng double job tapos day off. Naglatrabaho pa ako, naglilinis pa ako ng mga bahay sa Haight Street. Dahil tinutulong ko left and right kapag alam kong deserving tulungan yung tao. Dahil alam ko kung paano ang maging super dirt poor mula nung bata ako. Well, ang punto ko, nakakainis yung mga taong piling nila dapat kanila lang ang mga certain na mga bagay-bagay. Katulad nito, ba't mo to itatago? Partner mo ko, tas itinago mo sa akin to ng pagkatagal-tagal na panahon. Ngayon ko na lang na-discover on my own. Kumbaga nasa na ako, late 40s. Kumbaga hindi ko na halos kayang akyatin to. Kaya dito lang ako sa gilid-gilid. Hindi ko na kayang akyatin all the way up. Dahil bukod sa mahilo akong pasulput-sulput, may hypertension na ako. Lagi ako nagpapalpitate. Mabilis ako mapagod at hingalin at para ako magba-blackout. At yung itong left knee ko, laging nagpapap. Pati yung both feet ko, laging masakit kasi may tendinitis ako. Huwag ganun. I-share natin sa ating kapwa dahil ang mundo ay ginawa para sa ating lahat. Lahat tayo anak ng Diyos eh. Huwag mong sosolohin. Masamang ugali yung ganun. Nung nag-gatekeeping ka, that's a very nasty character or trait ng isang tao. Very, repugnant or abhorrent. No, huwag ganun. Huwag tayo maging swapang. Ang ganda nung simbahan na malaki doon. I don't know, hindi ko pa yan nararating kung ano. Ang ganda talaga. May dome pa doon sa likod ng dalawang tori. May dome pa doon. May parang obelisk na katabi ng dome. Parang akala mo nasa Rome ka or nasa Latin American country ka. Basta dito sa San Francisco, anong ginagawa nitong dog na ito at naggagala mag-isa? Andun yung mga kasama niyang dog na marami. Andito siya, But anyway, napakagaganda ng mga old structures dito sa tingnan mo kung gaano ako kataas ayun yung street na pinanggalingan ko. Napakabango ng hangin, grabe. Sensya na kayo kung parang palaktaw-laktaw yung mga story ko, like nagshiship kasi yung memory ko lately dahil sa mga maintenance ko, kakaroon ako ng parang ang tawag na space out. Yung marami akong biglang makakalimutan and then biglang magpa-pop back na kailangan kong sabihin kaagad or else makakalimutan ko uli. Kaya habang naalala ko, ikukwento ko na. Kaya in advance, I'm apologizing sa lahat ng makakapanood nito. Binibigyan ko lang kayo ng mga bits and pieces ng mga memories yung dito about San Francisco, kung ano yung nangyari nung yung experience nung my early days here in the San Francisco Bay Area, para at least meron kayong like parang you're getting to know me as well in a deeper level, and that's how I want it. Kaya what's the point na nagagawa ka ng mga ganito kung tas you're trying to have some friends kahit man lang sa social media,
Kung hindi mo ikukwento, wala kang ikukwento, what's the point? Why do we even bother na gumawa nito kung silent lang naman pala or walang katuturan? Doon tayo nakakapulot ng mga aral, ng mga wisdom, ng mga points of view, mga tips. Marami tayong napupulot sa mga bagay-bagay na kapakipakinabang sa mga ikinukwento ng bawat isa. Kasi yung experience nila sa buhay, marami tayong matututunan dahil we all have different experiences in life from different walks of life ng mga iba't ibang tao. And that's a good thing. We should learn from one another to better ourselves. Anyway, look at this place. Lawak. Grabe, ang bango talaga ng hangin. Sariwang sariwa. Super. Sarap sa baga, ang linis ng hangin. Mapalibutan ka ba naman ng sandamakmak na mga lush na puno at mga halaman at mga ganyan. At walang ganun dumada ang mga sasakyan kaya hindi polluted. Wow, I just love nature. Kung kilala nyo ako or kung nakita nyo ako during my elementary days sa probinsya namin sa Philippines, sa Zambales, naku po, lagi ako sa ilog, sa dagat, sa palayan, sa water irrigation, sa bundok, sa loob ng kakawayanan, nagunguha ng mga labong, mga ligaw na mga gulay, mga nanguhuli ng mga labuyong manok, nangangapa ng kung ano-ano sa palayan, nangunguha ng mga ligdig, nangunguha ng mga nangangapa ng hito, dalag, gurami, at kung ano-ano pa, namamalaka, tapos nangunguha ng tulya, talangka, hipon sa ilog, naliligo sa dagat, namamana ng isda, sumisisid, nangunguha ng talaba. Ay nako, very resourceful. Kasi nga mahirap ang buhay kaya kailangan wag iasa lahat na bibilhin. Kundi kung may resources sa paligid na provided by Mother Nature, then go get it. Basta wag lang masyado yung uubusin. Kumuha ka lang ng kailangan mo, wag yung over dahil marami pang ibang pwedeng nangangailangan. As I said, wag ganid. Dapat ka mindful at saka tawag dito, alagaan mo rin yung earth dahil ito ang tirahan natin. Hindi tayo mabubuhay ng walang nature. Nature can thrive without human, but human cannot thrive without nature. That's a hard truth, whether we try to ignore, deny it, but that's the hard truth. The world, the planet can thrive and survive without human, but human cannot. This is our only hope. Kaya kailangan natin itong alagaan bago mag-deplete ang resources at masira ang planet at kawawa ang future generations. Alright you guys, dito ko muna puputulin to. Masyado nang mahaba at hinihingal ako. Ang hirap maglakad, climbing up hills while talking and thinking what you're gonna say. So that's multitasking. But I tried my best and I hope you guys, liked it. And thank you for watching and take care and let's see you on the next vlog. Ganda ng halaman, oh. Ganda ng mga bulaklak. Oh. Bari-bari apo. Tapos may magandang, as I said a while ago, merong magaganda talaga nakapaligid ng mga malalaking bahay sa baba. Look. Yan yung isa. Isa sa ganda ng pine trees. Look at that building. The structures. Oh. Kita nyo, front door pa lang. Intricate details. Tas yung bubong. And then yung katabi na na mga Victorian houses. Gorgeous. Look at the attic. Ganda ng details, di ba? Parang bahay sa yung charm. Oh, kita niyo yung yung rooftop. Grabe, at saka ang ganda ng view doon, no? Napakatahimik dito.
kakatanggal ng stress. Kanina super stress ako kaya from the city, sumakay ako ng bus. Yung walang plano, nakita ko yung 6 Parnassus. May ibon. Because it's either 6 Parnassus or 7 Hyde Street. Hyde Street, ganon. Basta na lang ako pumasok without even thinking kung saan ako pupunta. And then, nadaan nga dito sa Lafayette Park. Lafayette ba to o... Basta, nakalimutan ko yung pangalan ng park. Parang yun yata. But anyway, sumakay ako at bumaba ako. Sabi ko maglalakad-lakad ako. Dahil, hindi ko alam kung saan akong side na pababa. Kasi malawak tong park na to. Hindi ko alam kung saan ako side. Buena Vista Park. Ayun o. Kasi Buena Vista West. So, nasa west side ako. Hindi ko alam kung saan akong part ng Buena Vista. Kanina sabi ko Lafayette. Isa pa yun sa pinakamagandang park, yung Lafayette. Nakapunta na rin ako doon. Pero ito ang pinaka-favorite ko. Buena Vista Park. Tignan mo, diba? Buena Vista Park. Ayan o, nakalagay. Okay. May coyote alert. Ang ganda. May butiki. Ewan ko kung nakuha ng video yung pumasok yung parang butiki dyan. Yung mga flowers. Look at that. Kaganda. Parang ano yata yan? Poppy seeds. Coyote alert. Diba? May coyote dito. Ganda. Gaganda ng mga mga flower. I love flowers. Pareho kami ng mother ko. Dahil lagi niya akong katulong sa pag-gardening nung bata ako. Akong tagadilig ng mga halaman niya. Pag nakakita ako ng flowers, nararamdaman ko yung mother ko. Especially kapag hibiscus, kasi yung gumamela ang pinaka-favorite niya sa lahat. Tsaka santan. And then yung piti mini coat na maliliit na rose. Ang tawag namin doon, piti mini coat. Diba? Ang liliit. Kala mo sunflower na maliliit. Ayan o. Kaganda ng flower. Ayan pa nice. May mabait na babae doon na nakaupo sa front. Nagtanong ako, sabi ko naliligaw ako sa laki ng park kung saan ako napasuot. Sabi ko saan ba po ba, kasi west yun side. Sabi ko kailangan kong bumalik kung saan ako bumaba, yung saan ako ibinaba ng bus. Saan ba? Sabi niya diretsuhin mo lang tong path all the way, hugging the park, and then you go down the hill. Dire-diretso lang around the park. Ang gaganda. Pagkatapos, sabi niya, nasa dulo, nandoon yung kung saan ka bumaba. Kasi kailangan kong umakyat papunta sa Hyde Street. Connecting yan eh. Ganda no? Ganda dito. Grabe. Sarap tignan ng mga flower. Ultimo mga puno. May magagandang flower. Hindi ko mailaglag yung cellphone ko. Buti na lang na na-catch ko. Diba? Yellow, orange. Ang gaganda. Look at that beauty. Gorgeous. Ang cute ng bahay bungalow pero para kang nasa Spanish country. Ang ganda, parang ang sarap tumira sa ganyang mga bahay. Hindi yung mga building, sawang-sawa na akong tumira sa building. Diyos mio. Almost 3 decades na ako nakatira sa mga matataas na building. Pagod na pagod akong umakyat, lalo na pag sira ang elevator. Tapos siksikan kayo pag sabay-sabay bababa or pag nagbiglang nag-emergency alarm. Lahat labasan, kanya-kanyang Diyos mio, nakakapagod din tumira sa mga high-rise building. I'm telling you. Ang ganda look at that. Grabe.
ganda. Man, such a beautiful park. Look at that. Parang ang sarap humiga sa damuhan na maraming bulaklak. Oh, wag lang sana may ahas. So far, wala naman ako nakita. Sa lahat ng punta ko sa park, wala naman akong gaganda ng bahay, di ba? Buo yan, buong paligid yan. Tingnan mo, oh. Napakabibid ng kulay ng... Hindi ko alam kung kalabasa ba yan, pero parang hindi naman ganyan ang bulaklak ng kalabasa. Hindi ganyan ang bulaklak ng kalabasa. Malalaking dilaw ang bulaklak ng kalabasa at nakakain yan. Favorite ko yung bulaklak ng kalabasa sa diningding or sa inabraw. Woo! Look at that, gorgeous. Oh, diba? Oh, luman-luma na yung bahay, oh. You could tell. Dahil sa pintura, parang medyo nagbabakbak na. But those houses, huge houses, has so much characters. Wala akong pakialam sa mga bagong modern houses. I don't like them. Honestly, I'm not into modern architecture. I'm more of a like that vintage at saka mga talagang mga ancestral home. Like nung nagpunta ako sa yun pa, oh. Nung nagpunta ako sa Washington, sa may Rachel, Washington, near Tacoma and Bremerton, sa bahay ng lola ko na kana, yung mother ng father kong American. Bahay niya is lumang-luma, ultimo yung mga gamit niya sa loob, as in, ultimo yung heating system ng bahay niya. Talagang yun yung dagat, oh. Ganda ng palmerang pababa. Kala mo nasa Miami, Florida ka or sa yung papuntang Hollywood. But anyway, kaganda, ang dami nila, oh. Yun nga. Talagang gusto ko yung mga bahay na luma, kaya enjoy na enjoy ko na nagstay ako ng 2 weeks sa bahay ng lola ko. Dahil I'm an old soul. Marami na nagsabi sa akin na nakilala ko, kahit mga complete strangers na nakakasalubong ko. Pag nakakakwentuhan nila ako, lagi nila sinasabi, you're an old soul. Ganda. Ooh, look at that. Oh, look. The Golden Gate Bridge over there from all the way at the back. Golden Gate Bridge. Kitang-kita yan malapit sa Christie Fields, yung dagat doon. Yung malapit din doon ng Palace of Fine Arts. Bango talaga, grabe. I love spring. Kahit sabihin nilang ito yung season na maraming pollen, and thank God wala akong allergies at all. Wala akong allergies kahit sa anumang pagkain, sa gamot at sa mga halaman or kahit saan. Thank God na hindi ako nagkaroon ng mga problems sa allergies. Thank you, Lord. Kasi kung mahirap ka tapos may allergies ka, ay naku po, bad combination. Ganda ng puno, oh. Look at that, kakaiba yung puno, oh. Akala mo mga kumpul-kumpul na ang ganda, perabati, bari-bari apo, but gorgeous. Wow. Look at that. Para siyang bouquet na malaki. Right? Nice. Beautiful. Ayan pa, oh. Ang ganda ng bahay, oh, di ba? Wow. Parang sa mga movie mo lang yan nakikita. Tapos napakaganda pa ng ng paligid. O di ba, mga willow tree. Wow. Pababa na ako all the way. Ayan, oh, yung isa pa sa malaking. Look at that. Dito ako bumaba sa pinakaharapan. Ayan yung Main Street. Napunta ako sa pinakalikuran sa west. Dahil nalibot ko yung paligid ng ng park. Pero hindi na ako umakyat pa sa pinakatuktok. Dahil hinihingal na ako. Pero ang mga bahay dito, man, look at that. Lalo na yung isa na yun, oh. Luman-luma. Ayan, oh.
Look. Pero papunta pa yan sa likuran. Ang lapad niya at ang architecture niya. My goodness. Ang ganda. Then yung kasunod din. And then ito napakalaki rin. Tapos yung blue na yun. Tapos, ayan. Buena Vista Park. Ito yung inakyat ko. Tinan mo, dami pang magaganda, di ba? Yan oh, look, di ba? Ito ang inakyat ko. Yan. Ito ang pinaka main entrance. Look at that. Kung gaano katarik yan. Ito yung bus stop. Doon ako bumaba sa kabilang side. Tapos ayan oh, di ba? Oh. Tapos ito, Hage Street na yan sa dulo niyan, malaking park na naman na napakaganda. Ang tawag, pinaka end of the line, buo yan, stretch niya, napakahaba. Panhandle Park naman. Isa pa yun sa magandang lugar. Alright, lalakad lang ako, hindi na ako mag-aabang ng bus. Sayang pa yung pamasahe. Ganda ng mga bahay talaga. Yan, isa yan sa pinakagusto ko dahil dati yung art niyang yan, punong-puno yan ng bougainvillea. As in ngayon, konti na lang sa tuktok na lang. Pero dati talagang red pinkish yung buong art na yan. May picture ako dyan dati.